Hello? Hello, good evening. Good evening po. Good morning na. Sakto, nag-alas 12 na. Yes. Good evening po dito sa Riyadh. Wala ka 7 sa p.m. wala ka sa Pilipinas. What's your name? Wala. Aina. Paano i-spell yung Aina po? Just, A-I-N-A-H. Aina. Okay. Aina, welcome po sa Petty Night. Kasama po ang DJ na pang-famas po. Ayan. Yeah, congratulations. Kakadakto. Nakita ko kanina, nasa work ako. Pagbukas ko ng Ay, syempre, pang-famas nandun ka ako na. di ba? For one night, Yeah. medyo ikiklaim ko Deserve- muna na DJ ako kasi deserve. yun naman yung, ano po? Deserve naman. Deserve. Worth it. Alam nga naman na hindi. Yak! Nakakadiri niya bang. Anyways, next topic. Ilan taon ka na, Aina? 45. 45. Asa ka ngayon? Yes. Nasa Riyadh. Kingdom of Saudi Assistant Arabia. Nurse. Tama, no? Yes. Mhm. Yes. Kailan ka pa naandyan? Almost 12 years na. 12 Back and years. forth. Tapos Ah. 2.5 years sa Kuwait. Okay. So matagal ka ng Middle East person, Yeah. Mm-mm. Oo. Mm. Naka-cope up na kasi sa way of living. Kaya Mm-mm. nag-stay na lang. Mm-mm. At okay Anyways, naman. Yeah. anong work mo dyan? Assistant nurse, caregiver. Dami kang pera? Napadala na lahat. Wala. Panay-resibo na lahat. Wala akong sa'yo. Solicit ganun. Pero may padala story na ako. Hoy, Yan, naka-download na ako. salamat. Di ba? Padala story. Nagagamit mo? Ngayon pa lang gabi kasi ngayon pa lang papasok yung salary. Sige, gamitin mo ha. Pati yung Yeah. Judith. I-download nyo yung Judith ha. Kaya nakita ko na nabanggit mo nga before nung nakikinig ako. Pero hindi ko pa siya titingnan. Download mo ha. Sige. Oh, Sige, okay. iho. Okay na yan. Okay. Salamat sa pagtawag. Bye. Mm. Salamat din. Walang ano pa. Yeah, Anyways. bawiin ng famas. Bawiin. Si Aina ay may asawa na? Separated ako. 13 years na. 15 years ka nang separated. 13. 1-3. 13. Okay. Yeah. May anak kayo nung na naging asawa mo? Yeah, napakadami. I have 7 kids. 7 kids. Tumulong ba yung Yeah. yung tatay nila sa pagpapalaki sa kanila? Tumulong mabuo yung mga anak ko. Yan siya. Pero yung support financially, wala eh. Hindi ko na siya inano kasi mas masakit sa ulo eh. Kapag pinilit ko pa. Kaya maraming lalaki ang Kasi- namimihasa kasi may mga kagaya mo, no? Hindi kasi dati pinilit ko siya. Nagkaroon tuloy kami ng pampito. So, parang doon sa pampito, Anak ng inulit niya yung anak ng pusa sa iba mo yata inulit na yung kasalanan. sa iba mo yata pinilit eh. Sustento lang naman dapat pilitin, hindi naman. Kasi diba, we have 6 kids, so parang you have to consider it. So, sabi niya, sige, ganito. Pabago, pero wala. Pero mukhang okay ka like naman, di ba? Mukhang 6 okay ka months. naman ngayon. Yeah. Mas naging okay ako nang nag-separate kami. That's Mas good. maayos, mas magaan yung buhay. Yeah. Okay. Kaya lang, yun yung problema ko. Bakit? Nung naghiwalay kami, my kids, parang nawindang yung utak. Parang hindi nila matanggap. So, yeah, that's my problem. I have 7 kids. My firstborn was 24 already. And my bunso is 13. Pero ang nag-aaral na lang sa kanila is yung pang-5 ko, ay pang-6 ko at saka yung pang-7 ko. The rest, hindi sila nakatapos ng pag-aaral. They chose not to study. They chose to stop.
um, I've tried na kausapin sila in person na kailangan nilang mag-aral. Kasi sayang naman yung paghihirap ko, 'di ba? Sayang paghihirap ni mama kung hindi ka mag-aaral. Kaya nga ako nag-abroad para masuportahan yung financial needs natin, yung pag-aaral niyo, mabago yung buhay, hindi kayo makatulad sa papa na ganito lang yung buhay, na ganun, na parang happy-go-lucky, na okay lang ngayon kumain, bukas hindi. Kaya lang, it's really hard. It's really hard. So, kaya lang kasi 'di ba, as a mother parang kahit matitigas yung ulo nila, I still supported. Mhm. Lahat updated sa kanila yung pagtaas ng sahod ko, lahat ng ginagastos. Actually, wala naman akong nagagastos kasi before, um, ma maayos yung naging, employer ko, so lahat libre. So, ang talagang nababawas lang sa salary ko before is yung fee ng pagpapadala. Pero lahat pinapadala ko kasi nga, yung mommy ko yung nagpapalaki sa kanila, tapos, nagga-guide. So, I have to sacrifice na kailangan suportahan ko rin yung mommy ko as well as my sister kasi sila yung magkakasama sa bahay. So, all of my kids were there nung naghiwalay kami nung tatay nila. Dinala ko sila sa bahay, nag-plead ako sa mommy ko na, "Tulungan mo naman ako mommy kasi alam ko nagkamali ako sa decisions ko. Wala naman akong magagawa kundi itama na lang siya." So, siyempre 'di ba, as a nanay, 3 hours na sermon ang nanay ko sa akin. Tinanggap ko 'yun, pero tinanggap pa rin niya ako. Sabi niya, "Sige, do'n ka sa dating kwarto mo, do'n mo na yung mga anak mo." Tapos 'yun nga, sinabi ko sa kanya na mag-a-abroad ulit ako, tulungan mo ko ulit na magkaroon ng sariling bahay. Pero sabi ko nga sa kanya, "Kahiya-hiya man, baka pupuwedeng kahit buhay ka pa, kunin ko na yung property na para sa akin para pagtayuan ng bahay para sa mga anak ko. Kasi hindi ko talaga kakayanin kung wala ka. At gusto ko mapatayo ko yung bahay, nandiyan ka. Para at least somehow, 'di ba, magiging maayos yung magiging, kakalagyan ng pera ko." And then, naaawa naman ng Diyos, natupad naman 'yun. Ang problema nga lang, yung mga anak ko. So, yung panganay ko nagkaroon siya ng girlfriend, 3 beses siyang inuwian. Nung una, pangalawa, na na-prevent pa namin, pero yung pangatlong pag-uwi ng babae, hindi na. So, naging sila, nagkaroon sila ng 2 anak. Tapos, siyempre hindi pa gano'n, um, na, ka-matured yung anak ko. Mhm. Go ahead. Hello? Ay, hello, sorry po. Ayun, hello, Mhm. hello, Go okey ahead. na po? Yeah, yeah, yeah. So, ayun, sinuportahan ko po yung panganak nung girlfriend niya, una, pangalawa. Tapos walang diaper, walang gatas, walang ganito. Ilang taon yung Sabi anak ko mo sa na 'yan? bahay na kayo tumira, tapos, he was 20 that time, Hmm. nung pangalawang baby niya, pero yung first is 18. Ang problema lang is, nung sinuportahan ko siya, parang sumobra. Naging parang um, yung, na na naabuso ako. Pero Paano? siyempre Tell me bilang about it. nanay, No, no, no. Give me a context. Papaano sumobra? um, meron kasi akong partner, pero sinabi nga niya na, "Wag mo silang turuan maging tamad, turuan mo silang matutong mangisda para sa oras ng pagkakataon is yun nga, magkaroon sila ng, um, mag matuto sila." Hmm. Hello? Aina? Ano, hello. Hello, Ayun, napuputol ka, sorry ma'am. po, nawawala yung Mm. okey na po? Okey na ulit. So ayun, tapos, siyempre bilang nanay parang sabi ko hindi pa kasi masyadong kaya ng anak ko.
So, suportahan ko muna, pero binigyan ko sila ng puhunan para dun sa business, para somehow makapagsimula sila, matuto sila magkaroon ng pagkakakitaan na mapapalago nila sa sarili. Pero hindi nangyari. Mhm. Nalugi sila, tapos binigyan ko ulit sila ng pangalawang pagkakataon. Hindi naman gano'n kalaki kasi nga malaki na yung naibigay ko nung una, pero hindi pa rin siya nag-workout. Hanggang sa pangatlo hindi pa rin nag-workout, so sabi ko, "Stop na muna siguro." Sabi ko, "Mag-aral ka na lang." Sabi ko, "Yun na lang siguro yung maitutulong ko sa'yo kasi hindi mo kayang mag-business kahit small business or anything." Kaso parang ang sabi niya sa'kin is, "Hindi kaya ko 'to, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko and blah, blah, blah." So, parang pinilitan na, sige magtrabaho na lang ako. Pero sabi ko nga, yung income mo per a day, sabi ko nga, be realistic, hindi kayang bumili ng isang bubong para sa pamilya mo. So, paano ka magtatayo ng isang bahay para sa pamilya mo if hindi siya enough? So, sabi niya is, "Bahala na ma, ganito, ganyan." So, wala akong nagawa, pinili na yun. So, sabi ko nga lang sa kanya at the end of the day, "'Wag mo na lang akong sisihin kung ano man yung magiging kakahinatnan kasi masakit para sa'kin." Sabi ko nga sa kanya, "Sobrang tigas ng ulo mo na hindi ko alam kung paano pa ipapaliwanag yung sarili ko na kailangan mong mag-aral. Hindi yun para sa'kin." Then the second son, gano'n din. Nakipag-live-in siya, hindi rin siya nagtapos. It's just like grade grade schooler or high I think it's high school, first year high school nung tumigil siya. Umiyak ako kasi that was my second mom as a parent na 'di ba, hindi mo napilit pumasok yung anak mo. Yung pangatlo, third year high school nag-stop din, tapos yung pang-apat, grade 3 lang yata umayaw na siya. Parang sabi niya, ang huling alam kong sinabi niya sa'kin nun na talagang nag-break ng heart ko is, "Iniwan mo kasi si papa, Alam mo yung kung buo sana tayo, hindi sana tayo ganito. Hindi kay papa ko, kasi si papa laging nandito, ikaw wala, hindi mo kami inaalaga. Na panay ka lang trabaho, hindi ko iisip na kailangan ka." Napuputol-putol ka, ma'am? Ay, hello. Hello po. Okey na Hello? po? Okey na ulit. Ayan. So, saan po ako naputol? Wala, ano lang, choppy-choppy lang, ma'am. Ah, so tapos, yung panglima ko is babae. Ah, dun din hindi rin siya nag-aral. Ang sabi lang niya sa'kin is, magulo yung utak niya. Ano 'no? Magulo yung magulo yung utak niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin sa buhay. Hindi Mm. niya maintindihan ba't nangyayari 'to sa family namin. Ang sabi ko naman sa kanya, pinaintindi ko naman sa inyo bago kami naghiwalay ng ano, nakita niyo naman yung pinagdaanan namin. At kung ano yung tiniis ko para sa pamilya, kaya lang hindi na talaga kaya, sabi ko sa kanila. Pero hindi ko alam kung ano yung hindi niya maintindihan. Ang sabi lang niya sa'kin is, "Ma, mag-stop muna ako mag-aral. Magtutuloy na lang ako mag-aral kapag okey na ako." So, as a mom, wala na naman akong nagawa kasi nandito lang ako. Hindi ako makauwi kasi if uuwi ako, unang-una wala akong income, wala akong alam na alam na trabaho sa Pilipinas. Hindi ko rin masusustentuhan yung nanay ko, yung kapatid ko, yung mga anak ko if mawawalan ako kahit isang linggong trabaho at uuwi ako ng Pilipinas. So, hindi ko alam kung anong choice yung puwede kong gawin nun but to stay at ipaliwanag pa rin sa kanila yung dapat na gawin, obligasyon bilang anak at obligasyon ko bilang magulang sa kanila at sa pamilya ko. Tapos, hmm, at the age of 15, yung pang-anim kong
Ay panglima kong dalagita, nabarkada. Hmm, yun yung sobrang halos mabaliw ako. Kasi nga alam mo yun, 1:00, 3:00 na ng madaling araw. Hindi ko alam kung nasaan siya, sinasabi ng mga kapatid hinahanap, hindi makita. Tapos, um, uuwi siya ng 4:00, sasabihin na okey lang siya, wala namang nangyari, nasa tropa lang siya. Hanggang natuto siyang mag-inom, natuto siya na laging nasa barkada, natuto siyang magsinungaling, natuto siyang tumakas, at natuto siyang maging more rebellious sa'kin. Although nakikinig siya, pero hanggang pakinig lang, lumalabas sa kabila. Hmm. So, ang sabi ko nga, "Anak, alam ko hindi ako perfecto niyan. Hindi rin ako makapagdesisyon na kung gusto niyo ako sa Pilipinas is gusto niyo ako sa Pilipinas." Kasi hindi pa gano'n kalaki yung salary ko papadak that time. It was just like 35,000. So, hindi talaga na sapat do'n sa'min, sa isang malaking pamilya. So, sabi ko nga sa kanila, hmm, yung minsan ang pagkikita natin, sana maging makuntento tayo kaysa palagi tayong magkasama tapos hindi tayo nakakakain ng maayos, mapuputulan tayo lagi ng kuryente, napuputulan tayo ng tubig kasi wala tayong pambayad, wala tayong pambili ng bigas, wala tayong pambili ng ulam. Sabi ko naranasan na natin lahat, ayoko ng bumalik dun. Sabi ko sana maintindihan. Ngayon yung pang-apat ko, kumuha din siya ng girlfriend, siyempre he's 19 and, so nagkaroon kami ng hindi ayos na pag-uusap kasi nga, nabuntis na yung girlfriend niya, itinira niya sa bahay. Ang problema is kung ano yung nakikita ng babaeng problema sa bahay is inilalabas na sa ibang tao. So, pinagsabihan ko yung bata na sabi ko, "Kung ano yung problema sa bahay, sana sa bahay na lang, 'wag nang ilabas. Kasi pamilya na tayo." Sabi ko, "Kung tinuturing mo kaming pamilya, sana gano'n na lang. Kung ano man yung problema natin, nakikita mong pangit na ugali ng mga kapatid kapatid mo, kasi kapatid mo na rin sila, pag-usapan natin. 'Wag na nating itsismis ng isa." Kaso ilang beses na niyang ginawa. So, ang sabi ko nga sa kanya, kung hindi mo mapipigilan ang ganyang pag-uugali, mas mabuti pa na sigurong magsarili na kayo. Total, um, yun naman talaga yung dapat. Kasi mahirap kasi na hindi mo kayang makisama sa mga kapatid ng boyfriend mo, which is anak ko, kaysa naman magpaplastikan kayo sa loob ng bahay. And yet, sabi ko nga, ako pa rin yung ako pa rin yung nanay, ako pa rin yung gumagastos, ako pa rin yung nagpapakain sa'yo. And yet parang feeling ko, nabe-betray mo ko. Hindi mo ko ginagalang bilang nakakatanda dun sa loob ng bahay. Sabi ko kahit wala pa ako pa rin ang may-ari ng bahay. So, sa madaling sabi, umalis sila hanggang ngayon, um, nag nagtsitsismis pa rin daw siya. So, sabi ko nga lang, I don't care na kasi nasa labas na siya ng bahay. Magagawa na niya lahat ng gusto niya. Kaya lang yung mga anak ko is still parang yung sinabi ko na gusto ko ng umuwi, gusto ko magbakasyon. It's been 7 years po na hindi ako nakakauwi. So, sabi ko even 2 weeks magbabakasyon ako. So, natuwa naman sila. So, sabi ko, ayusin natin yung bahay, pinabayaan ko kasi nila yung bahay namin, ginawang parang haunted house. Since namatay yung mami ko, hindi na nila inasikaso yung bahay, umalis sila lahat dun. Kasi nga sa bahay is may rules ako, bawal ang sinungaling, kailangan lahat tayo pamilya, lahat kakain. Hindi po puwedeng kasi ikaw lang yung may pera, so ikaw lang yung kakain. So,
putol yung ilaw, putol yung tubig, putol yung wifi. So, nagpadala ako dun sa pangalawa ko ng pera para maayos. Ang sabi niya, all in all is parang 35,000. So, nagpadala ako sa kanya. After a week, wala akong natanggap na kahit ano, na okay na yung ganito, yung ganyan. So, talaga, dun ko lang sa isang anak ko nalaman na wala na siya. Ano po, wala na? Nagastos ng kuya niya yung pera. Yung pambayad Wala ng na yung kuryente. 35,000. Kaya pambayad ng kuryente, ng tubig, lahat wala. Nagastos daw ni kuya, so lahat wala. Walang kaming kuryente, wala kaming tubig, wala kaming wifi. Pinatawad ko siya. Sabi ko, sige, ayusin na lang ulit natin. So, pinag-asikaso ko ulit sila, binigyan ko ulit siya ng pera. The second time around, hindi ulit niya pinakabit. So, hanggang nahatak yung kontador namin. Tapos sabi niya, "Ma, mag-a-abroad na lang ako. Tulungan kitang maayos 'to, magiging maayos na ako and blah, blah, blah." So, si mama naniwala. Sabi niya, "Bigyan mo ako ng pera pang-ayos ng mga papeles, ng pang-passport, ng lahat-lahat, all in all, pamasahe para makapunta na ako." So, si mama naniwala. Pinadalhan ko siya ng pera, 5,000. After matanggap yung 5,000, 2 days siyang nawala. Yun pala, pumunta dun sa ex-girlfriend niya, dun sa nagliwaliw after maubos yung pera sa kasal. So, umuwi siya, ang sabi lang niya sa'kin is pending daw yung mga papers niya kasi nga sa online lang siya nag-apply. Pero ang totoo is, oh, wala siyang in-stock. Umabot yung 3 months, walang resulta. Hanggang ngayon, walang resulta. Walang sorry na naganap dun sa mga ginawa niya. Parang walang nangyari. Kinakausap pa niya ako ngayon. Tapos, nagkaroon siya ng kinakasama, which is, Sorry, Aina, no? Siguro mga 1/4 ng sinasabi mo hindi namin naiintindihan. Basta alam lang namin wala kayong kontador ngayon. Yun ayun. yung alam namin. Ay, sorry po. So, ayun nga po, dun sa pangalawang pagkakataon na nagpadala ako ng pera is ganun ulit yung ginawa niya. So, parang tapos kinakausap niya ako ngayon na parang walang nangyari, Mhm, walang sorry naganap, mhm, walang pagpapaliwanag. mhm, Tapos, nagsabi lang siya na nagkabalikan sila ng dati niyang ka-live-in, mhm, which is may pangit na nakaraan pero binalikan niya. mhm. So, sabi ko, hindi ko na alam kung anong gawin ko sa inyo. Kasi parang lahat na lang nasabi ko na eh. Lahat na ng motivation nasabi ko na, sinabi ko nga diba, um, hindi na tumapat sa atin yung kinikita ni mama before, di ba? Nag-isip si mama ako ng paraan para magkaroon ng extra income or lumaki yung sahod ni mama. Nag-aral ulit si mama para lumaki yung sahod para masustentuhan ko kayo, maibigay ko yung mga pangangailangan nyo. Kaso parang mas lumala kayo. Parang hindi niyo na-appreciate yung ginawa ko. Tapos sabi nila, na-appreciate naman namin ma, kaya lang matigas lang talaga yung ulo namin. O sabi nila sa'kin na yan is, um, naiintindihan na nila ako, alam na nila yung kamalian nila, pero wala namang pagbabago. Sabi ko nga, balak kong umuwi next month or 2 weeks. Sabi ko kailangan nating magtipid, kailangan natin na, ayusin na yung bahay. So, tapos ang sabi lang nila sa'kin, sige ma, magpadala ka lang ng pera, kami na ang bahala. Aayusin namin bago ka umuwi, ayos na siya. So, ako parang nagda-doubt na ako. Kasi hindi pa man, nagsasabi na ulit sila ng pera, tapos yung panganay ko is, sabi niya is kailangan niya ng pera kasi pumapasok na yung 2 anak niya, hindi niya kayang hindi niya kayang suportahan. Pero
nabalitaan ko may kinakasama siya ta's may dalawang anak. Hmm. Ayun, yung pangalawa ko, sabi niya sa'kin kanina, "Nagtatampo ko kasi hindi mo ako pinapansin. Sinabi ko na sa'yo na tutulungan kita. Kailangan ko lang ng 18,000 para dun sa kuryente and then okey na siya." Sabi ko, "Kasi anak, nag nakausap ko yung Meralco, ang hinihingi lang sa'kin is 8,000, okey na yun." Sabi ko, "Bakit sa'yo ang laki?" Sabi niya, "Hindi, pinalakad ko kasi mama, wala ka ng iintindihin." Parang parang sabi ko, tingnan natin." Sabi ko na lang sa kanya tapos sabi niya, "Ma," sabi niya sa'kin, "bago ka umuwi dito, bigyan mo muna ako ng pera kasi gusto kong magkaroon ng lisensya." Sabi ko, "Anak, 'di ba sabi ko sa'yo, alam mo naman na Magkaroon yung si ng mama sorry, kailangan ano ng yung magkaroon madokter." ng? Lisensya, Lisensya? lisensya kasi Oo, marunong siyang oo. mag-drive. So, parang gusto Iba niya yun yun na na maging hindi ko professional kasi sa marinig mga ka ano, eh, ang narinig ko magkaroon ng ay yun, magkaroon siya ng lisensya. So, Mm. sabi ko lang sa kanya is, "Anak, ay sinabi ko na sa'yo na gustong umuwi ni mama. Sabi niyo rin gusto niyo akong makita at umuwi din. So, paano ako uuwi kung yung perang meron ako is gusto niyong ipadala ko?" So, ang sabi nila, "Hindi naman sa gano'n, konti lang naman, hindi naman siguro gano'n kalaki yung mababawas." Sabi niya, Hmm. "Kung ano yung meron ka." So, hindi na lang ako kumibo na parang sabi ko nga, eto bumabalik na naman tayo dun sa dati nating problema na parang ako trabahador niyo lang, 'pag nakapadala okey na, wala na, tapos na obligasyon. Sa susunod na sahod na lang ulit saka niyo ako i-cha-chat, tatawagan. Pero after ng padala tapos na, wala na tayong komunikasyon. Ang sabi Mm. niya is hindi naman, kaya lang sabi niya nabi-busy lang daw sila sa trabaho. Sabi ko, "Nabi-busy kayo sa trabaho, nakikita ko nga pino-post niyo ilang oras kayong magka-call ng jowa, lumalabas, kumakain sa labas, nag-e-email, simpleng hi, hello kay mama hindi magawa." Sabi ko, "Kahit naman i-message niyo lang kahit anong oras naman ako matapos, makikita ko rin. Hindi naman yan mawawala porket hindi ko nakita pagkatapos mong i-send, 'di ba?" So, ayun, yun yung mga sentimento nila na parang hindi ko rin maintindihan na somehow hindi ko alam kung kasalanan ko ba na nagkaganyan sila o masyado lang talaga akong naging kampante na kailangan talaga is pera kaysa dun sa pagsasama-sama namin bilang pamilya. Kasi mostly kasi parang pinaparating nila sa'kin na kaya nagkagano'n sila kasi wala ako. Hindi ko sila inintindi na umuwi na lang para sama-sama kami. Sabi ko nga sa kanila, "Ilan na tayong may trabaho ngayon, kaso parang ako lang yung may trabaho. 'Pag nagkakasakit kayo, 'Ma, kahit may pamilya na kayo, 'Ma, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan." Tapos sabi ko, "Magkano lang yung tubig natin, 600, 'di ba? Nagtuturuan pa kayo kung sinong magbabayad. Kung ako ay uuwi, sinong magbabayad niyan? Kailangan ko pang mamalimos sa inyo para bayaran yung ilaw, tubig sa bahay. Kung wala akong trabaho o hindi gano'n kalakas yung magiging income ko do'n sa small business na gusto ko 'pag nasa Pilipinas. So, mamamalimos ako sa inyo? Sinong unang magbibigay sa'kin ng pagkain? Kung ngayon pa nga lang yun na yung nagiging problema natin, not more into future." Sabi nila, "Hindi naman natin kasalanan kung ito yung naging buhay namin." Sabi ko, "Sinong magiging meron ng kasalanan diyan? Ang dami niyong opportunity na mag-aral, pero hindi niyo pinili."
pinili niyong maging ganyan lang. Padala ako ng padala, bigay ako ng bigay, pero mas pinili niyo pang maging ganyan na lang, undergraduate. Actually, kahit nandito ako sa Saudi, nai-enroll ko sila sa ALS. Pumasok naman sila 2 months, 3 months tapos umayaw na. Kaya nga sabi ko, kung sa obligasyon siguro na gawa ko naman sa bahaw, hindi nga lang hindi nga lang personal na pag-aalaga, hindi nga lang personal na paggabay, pero sabi ko hangga't hangga't kaya ko ginagawa ko. Naranasan ko pa ngang i-block na ako ng kapitbahay dahil sa kakulitan ko para i-check yung mga bata, kasi hindi sila nagre-reply. So, ang sinasabi nila, yun nga mahirap magkaroon mahirap maging broken family. Yun yung lagi nilang sinasabi sa'kin. Sabi ko nga, mahirap maging broken family, kaso ako ba yung may kasalanan? Kaya naging broken family tayo, 'di ba hindi naman. Umalis ako sa marriage namin kasi hindi ko na talaga kinaya yung hirap. Kasi, um, hindi talaga ako masyadong marunong magtrabaho sa Pilipinas, nagtinda-tinda naman ako kaya lang malaki nga yung pamilya ko, hindi siya sumasapat. Tapos yung tatay nila binibigyan lang ako ng 170, 200, ₱60 a day. So, saan magkakasya yun? Dumating na sa point na sa dinner hindi na ako kasama. Sila na lang yung kumakain, hindi na ako kasama sa dinner. So, talagang naisip ako na 'pag hindi pa ako kumilos, baka isa naman sa mga anak ko ang hindi rin kakain na ng dinner o ilan pa namin na wala na kaming tanghalian para lang maka-survive sa buhay. So, inisip ko na if may magagawa akong paraan at hindi ko gagawan ng paraan, baka masisi pa rin ako sa huli na may magagawa ka palang paraan ba't hindi mo ginawa. Kaya nag-abroad ako, nag-sacrifice ako, ah, nakapagpagawa kami ng bahay kaya lang binenta ng tatay nila kaya talaga kami totally naghiwalay. Nakapagpundar ako ng bahay, lupa, hulugan, tapos unti-unti na naming na-renovate yung bahay. Nung naayos na, binenta na. So, umuwi ako sa Pilipinas, wala akong bahay, wala akong lupa. Naging mas mahirap pa ako talaga. Kaya talaga kami naghiwalay that time. At alam naman ng mga anak ko yun. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, naging 7 nga kayo sa 5. So, sa pagsasakripisyo ko na wag lang tayong matawag na broken. Kahit napaka-iresponsable ng tatay niyo tiniis ko. Na sabi ko nga para sa mga bata magbago ka, hindi ako humingi sa'yo ng magandang buhay, ng maayos na kita mo, ng maayos na bahay. Basta maging maayos lang siyang tatay sa mga bata, kaso hindi pa rin, Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ma-realize ng mga bata yung mga gano'ng bagay. So, parang hanggang ngayon kasalanan ko pa rin kung bakit gano'n yung buhay nila. Hmm. Tapos hanggang ngayon, kahit nagkakasakit naman yung tatay, nandun naman sila. Ako rin naman na nagsabi na respetuhin niyo yung tatay niyo. Kahit ano man yung mangyari, tatay niyo pa rin 'yan. Huwag niyong babastusin kasi ako yung unang-unang sasampal sa inyo once na binastos niyo yung tatay niyo. Pero hindi naman sa to the point na parang in-idolize na nila yung tatay nila na okey lang hindi mag-aral, hanggang sa natuto na rin silang magsusugal. So, it's preventable na talaga. Kaya parang hindi ko alam kung parang gusto pa nila akong makita.
dito na lang ako magtrabaho, magpadala na lang sa kanila, okey lang sa kanila yun. Hmm, hello po, Hello. ayan. So ayun po. So yung tanong ko po is, Ay, may tanong ka ba? since Gags, di akala ko nag-uusap kayo ng sarili mo. Kasi, kasi di ba? masyado po bang mahina? Hindi. Kasi problema mo, advice mo din naman sa sarili mo. You practically told me every problem that you may have had, and in the same breath, you are the same person who tolerated the problems at nagsabing kaya mo naman. So anong pag-uusapan natin? Hmm, kasi I was already 45 at konti na lang tayo at gusto ko, hindi na ako puwede magtrabaho dito kasi meron silang, age limitation para dun sa profession ko. Hmm, Until what so, age ka lang? hmm, eh, 46 na ako next next month, eh. So po, Nan- eh, ano lang Until what? hanggang 5 hanggang 50. Hanggang Depende 50. pa rin dun sa magiging pasyente. Pero Mm, kasi more on sa caregiving, nagbubuhat ka ng pasyente, mm, nagpapalit ka ng diaper, mm, so hindi na sila allowed 'pag gano'n. mm, Ngayon nga, kaya lang ako nagkaroon ng trabaho kasi nga, UK family yung napasukan ko tapos, um, 10% autistic yung daughter nila, so yun yung handle ko ngayon. Pero kung sa elderly tulad ng dati kasi mostly elderly yung handle ko, hindi na talaga nila ako kasi marami ng caregiver na mas bata, malakas, mabilis kumilos. mm, mm. So, ayun yung sinasabi ko sa mga anak ko na 'pag matanda na si mama kahit gusto ko pa kayong tulungan, wala na akong magagawa kasi ubos na yung PC. Pero parang hindi pa rin nila ma-realize yun. Ang hirap. Lahat na yata ng ang puwede kong masabi sa kanila nasabi ko na, kaso parang wala lang. Happy go lucky, okey, parang gano'n lang. Hindi Okay. naman sila dating gano'n. Kaya lang siguro nga dahil nga sa tagal naming hindi magkasama, pero still 'di ba sabi ko nga, eh, hindi naman kayo bobo, matalino naman kayo. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niyo naiisip yung mga sinasabi ko. Baka nga bobo sila, ano ka ba? Baka ina-assume mo lang matalino sila. Kasi seryoso, 'di ba? Oo. Ay sorry nag-comment ako. Hmm, Kasi kausap mo sarili mo, eh. hindi okey lang. Oo, 'di ba? Kausap mo sarili mo, eh. Alam mo ba, ganito ano, So, alam mo ba nga, alam mo ba ang dating sa'kin ng kuwentuhan natin? yes po. You are trying to convince yourself that what you have been doing is okay. That's what you're doing right now. You are trying to Mhm, convince yourself that this is okay. It's as if you do not need anything from me. Kasi parang feeling ko, anything I'm going to tell you, i-dismiss mo lang ako because you have been in this cycle for too long now at kontento ka na. hin hindi naman. Kaya nga Sige, ako bakit tumawag bakit sa'yo. tayo Alam ko naman wait lang, bakit tayo magkausap? hmm, yun din yung problema ko na parang naging Alam ko na kampante ako alam ko na na yung gano'n na lang yung alam ko cycle na yung namin. problema mo, alam ko na, kanina ko pa alam, eh. Hmm, Bakit tayo magkausap? ang gusto parang gusto ko na kasi magkaroon ng sarili kong buhay na yung mga may pamilya is iwanan ko na.
So, dalawa na lang yung kailangan kong suportahan Mm. para naman makahinga-hinga Mm. Kailangan na mo ba parang kasi wait lang, hindi mo kailangan paliwanag sa akin, ma'am. I completely understand the predicament you're going alam through. I get it. I completely get what's going on right now. At hindi mo kailangan tanungin kung ano dapat mong gawin. You practically know exactly what you need to do. napapagod na rin kasi ako. Ano yon? Napapagod na rin kasi ako ngayon ko lang na naramdaman na nakakapagod pala. Hmm. Kausap mo na naman sarili mo. Sabihin mo sa akin ha, Aina, kung ako na ha. Kaya po. Ako na? Sorry. Opo. Sorry Ano po. ba yan? Ako na pala. Oo. Bibigyan kita ng advice sa pang-famas. Charot. Oh my God, apakayabang. Sorry. Di ba ang coops? Sobrang humble ko eh. Okay, ganito ano. 7 na anak, tama? Yeah. Okay. Ilan doon ang minor de edad? Dalawa na lang. Dalawa na lang. You have the... 14. Ay, wait lang. Okay na yan. You have the consciousness to consider na dapat 2 anak na lang ang isinusuportahan mo. Sa'yo galing to eh. Actually, sa'yo nang galing. Tama? Ibig sabihin, you have the consciousness na yun ang tamang dapat gawin. Tama, mali? Okay. At huwag tayong maglokohan dito. Ay na, no? Hindi ito ang unang pagkakataon na naisip mong dapat yung 2 anak mo na lang ang sinusuportahan mo. Tama, mali? Tama. Exactly. So I wanna know yung rationale mo. Gusto ko malaman, no? Kung ano yung thought process mo, kung bakit sa lahat ng pagkakataon na naisip mong tama naman na dapat yung 2 anak mo na lang na minor de edad ang sinusuportahan mo, bakit di mo nagawa? Kasi gusto ko malaman yun dahil ayoko magsayang ng panahon sa iyo at laway, napayuhan ka, tapos oo ka sa akin, and while having this conversation with me, my advice to you will make sense, pero hindi mo naman gagawin. Kasi nasa isip ko noon, marami akong pagkukulang. Hindi ko sila naalagaan. So parang ngayon na kailangan niya ng tulong, kaya tinutulungan ko pa rin sila. So you blame yourself. Here. Okay, now, listen carefully ha. Ako naman. Okay lang ako naman? Ako naman, kasi pang-famas ako eh. Ako naman. Sorry, nasusuka. Naduduwal ako sa pinagagawa ko dito. Mag-unfollow na po kayo. Puro kayabangan na po ito. Sabi ni Hazel, sobrang hangin dito sa amin to naman. Miss Lexie, magandang gabi po. Sorry na. Okay, humble lang. Ganyan tayo na. Okay. And kidding aside, no? Alam mo, there's a lot to sacrifice and there's a lot you put on the line kapag OFW ka. No? There's a lot, no? Marami kang isasakripisyo kapag nag-OFW ka. No, yung hindi lang physical presence mo. Ang sakripisyo mo. Sometimes even your capacity to guide yung mga mahal mo sa buhay, it will be will be put to test, no? Pag nag-OFW ka. Your mother is already gone. Tama, mali? Tama? Opo. Wala 2 years na. Ha? 2 years na. Hindi ko alam kung bakit yung nanay mo hindi siya nagkaroon ng authority na itama yung mga anak mo.
Hindi ko alam kung bakit siya na-bypass. Kasi yung nanay mo ang nakatoka sa kanila eh. I do not know kung anong nangyari sa part na yon. Kung naibigay mo ba ng buong buo sa nanay mo yung kapangyarihan na magdesisyon. Kasi siya yung nag-alaga sa kanila eh. Yeah. Teka makinig ka. Or may mga pagkakataon ba na yung nanay mo will make a decision, tapos yung mga anak mo will go around your mom, tapos didiretso sa'yo, tapos i-override mo yung decision ng nanay mo. Nangyayari ba yon? Hindi, hindi. Never. Kasi I trusted my mom. So, that's number one. Number two, Aina, no? Alam natin na naghiwalay kayo ng tatay nila. Pero bakit ultimo sa pagdidisiplina, hindi kayo nagkaroon ng tamang ugnayan para disiplinahin yung mga anak ninyo? Kung wala siyang, wait lang ma'am, don't be defensive on me. I allowed you to talk. I practically allowed you to talk for 41 minutes. Inurasan kita. Sorry. Mm. No. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit parang yung ex mo, yung tatay nila, parang siya pa yung parang hinahangaan nila. Parang wala kayong communication ng tatay nila. Kung wala siyang kakayahan na mag-provide financially for your kids, hindi pa dapat kahit guidance na lang. Naintindihan ko, Aina, no? There's no part of me that wants to blame you for anything. Ayaw katang sisihin. No? But I think over the years, you got fixated. Maganda rin to, Aina, kasi lesson ito sa mga OFWs natin, Yeah. I think over the years, you got so fixated na kaya mong solusyonan ng pagpapadala mo, lahat ng problema meron sila. That the money that you are sending them can solve most of the problems that they had. Which is not true. True. Not true at all. At huwag tayong maglokohan. Alam mo na maraming pagkakataon doon niloloko ka ng mga anak mo. But you turn the blind eye. Nagbulag-bulagan ka. That instead na mag-usap kayo ng tatay nila, you are solving it by sending money every time. So Rabbit, yung anak mo nakabuntis, you were there. Okay lang yon. Unang apo mo, okay. Sige. Nakabuntis ulit at the age of 20, andun ka na naman. It's as if yung mga anak mo, lagi silang may free pass na gumawa ng katarantaduhan at magkulang because hindi naman sila mga bata eh. They are no longer minors eh. Nakabuntis na nga eh. It's as if meron silang free pass to do whatever they want kasi tutubusin mo naman sila. Alam mo, sakit ito ng mga OFWs. Kawawa kayo dito. Sakit na ng mga OFWs na naniniwala kayo na kayang solusyonan ng padala ninyo lahat ng problemang meron yung mga tao mahal sa Pilipinas. It's not. It's not the only way to solve problems. Alam mo, Aina, you can never get back all those years na nawala sa iyo. Sadly, you cannot claim that it was all put to good use all those years. Kasi nag-fail yung mga pangarap mo sa kanila eh. But don't feel bad about it. Kasi mga pangarap mo for them, more than you having those aspirations and dreams for them, dapat meron sila para sa mga sarili nila yung mga pangarap na yun, hindi lang ikaw. Alam mo, minsan, yung pagiging breadwinner, nakakalaso ng utak yan eh. Meron tayong yung maling self-righteousness sa mga sarili natin that we claim na mabuti akong tao kasi kaya kong isolve lahat ng bagay through money. I'll tell you one thing, I think this is what happened, no? I'm sorry for this, no? This is hurtful to you and to a lot of OFWs tonight, but hear me out, no? More than your family, more than yung mga anak mo needing your money,
ikaw mismo kailangan mong padalan sila kasi you need to feel good about yourself. And I cannot blame you. I cannot blame you. Maraming gumagawa niyan. Tapos silently, quietly, on your own, pag nasa abroad ka, there's this painful and wishful thinking na sana kahit pa paano, naalala nila ako no, pag hindi panahon ng padala. No? Tapos pagdating ng padala na araw, maririn yun, okay ka na ulit. Nag-thank you na sila kahit pa sa komplemento lang. Kasi in between those days, bago magpadala ulit, malungkot ka na naman. Kasi there's this sense of value sa sarili mo, no? Yung gratification sa'yo nangyayari lang pagpadala. It becomes a cycle until you get used to it. Kaya kanina hindi kita pinuputol, hinayaan lang kita eh. Kasi parang kausap mo sarili mo eh. As a matter of fact, yung lahat na sinabi mo kanina, laman ng utak mo yun for the longest time eh. You're just trying to verbalize it tonight. Tama mali? Totoo. Yes. Kaya tagal ko na gusto kausap ka. Yes. You're just trying to verbalize it tonight. Kasi alam ko na may mali, kaya lang hindi ko pa rin magawa yung dapat. Kasi may guilt din ako kasi nga hindi ko sila naalagaan. Tulad No. ng sinasabi nila. I know, but you made your own sacrifices. Stop being so hard on yourself. Your kids, they have something that you don't have. Alam mo kung ano yun? Ano? Time. They have time. That's what happens when you have time. May panahon sila para makapag-contemplate at ma-realize na they can change the trajectory of their lives. You don't have that time. So, natutuwa ako na at the age of 45 or 46, di ba, in few days time, 4 more years, pwede kang mag-ipon. 4 na taon na lang. Sabi ko sa kanila, parang hindi ko nararamdaman ng 6-digit number na yung sahod ni mama. Parang 20,000. Now, I have a question. Huwag mo akong dramahan. Mahirap No. Huwag mo akong dramahan. I don't need to hear that. Huwag mo akong dramahan dahil di naman nag-work sa kanila yan. Ayoko maawa sa'yo kasi hindi ka naman naawa sa sarili mo. You cannot ask from your children, from your kids, what you cannot show them na deserve mo naman. You don't know the essence of self-preservation. Wala ka nun. Now, I want you to listen carefully. I have a very, very important question for you. Ready? If I tell you tonight, kasi tinawagan mo naman ako, gusto mo naman tong kwentuhan natin. To just support yung dalawang anak mo, will you do it religiously? Yes. Honestly, yes, I will not. Hindi kita maintindihan. Naging alien ka. Ano yan? Yes, honestly, I will na. Gagawin ko na siya. So, that means, huling padala mo na sa lahat ng anak mo except yung dalawa last month. Yes.
You just have to stop. Pinadala yung papadalhan ko bukas. Exactly. Hayaan mo Para dun sila. sa Kaya ang kakapal na mukha ng mga anak mo, nag-iingat ako dahil anak mo 'tong mga 'to, eh. hmm, Pero ang kakapal na mukha ng mga anak mo. Alam mo, pasalamat yung mga anak mo hindi kita kamag-anak kasi kung mga pamangkin ko yung mga yan, tatampalin ko ng alpombra sa mukha yung mga yan. Hindi mo ako kailangan. You don't need anything from me. Hindi mo kailangang mag-45, mag-46 para ma-realize ito. Pinabayaan kita magkwento because this will serve as an example to a lot of OFWs tonight. Lahat ng mga OFWs who's forgotten to pay themselves every time na sumusweldo sila. Yan ang problema sa inyo. Babayaran nyo lahat ng bills ng ibang tao, mga kamag-anak ninyo, pero never nyo binayaran ng mga sarili nyo. For working hard. Pay yourself. Lahat po ng, hindi lang OFWs, lahat po ng mga breadwinners, bayaran nyo mga sarili nyo. In whatever form you think you deserve to be paid. Buy yourself a new dress, new shoes, save something in the bank. I don't know. I think you know the answer to your questions. You don't need anything from me. Plano mo na to yes, plano mo na to bago pa ako tawagan. actually matagal na. Hindi ko lang na-convince yung sarili ko na I should do it. Huwag kang mag-guilty. I have to do it. Kaya mo sila magutom. Nagutom yung mga maghanap buhay, yung mga batugan tsaka makakapal ang mukha mo mga anak. Malalaki na yung may kapal sila ng mukha, nasisihin ka. Pero nakikinabang. It does not make sense to me. Kaya ka nilang sisihin na broken yung family ninyo and yet nakikinabang sila sa perang pinagpapaguran mo. You're toiling away in a foreign country. And yet that's how arrogant they are to you. Problema kasi pag puso ng magulang eh. Madaling bulahin ang mga magulang. Ha? Thank you na marami pa pala. Really appreciated this talk. Kasi somehow meron na akong direksyon na kailangan pa na talagang gawin yung dapat. And somehow, diba, may nagsabi na sa akin na tama yung gagawin ko. Good. Na hindi ako dapat mag-guilty. Kapag ako, hindi mo ba ako tatanungin kung ano yung pakiramdam ng 45? Hindi. Hindi ako interesado kasi ayokong maramdaman yan. Aray ko. Bakit? Ano ang pakiramdam ng 45?
Madami ng sumasakit, Papa Jackson. Hindi lang bulsa, sa kasuan, likod. Alam mo yung pagiging gullible mo na ganyan, yung pagiging light-spirited mo, ay na, yan ang dahilan kung bakit nauuto ka ng mga anak mo. Dinadaan mo sa biro lahat eh. Yeah, maybe. Well, thank you so much talaga. At least na-convince ko yung sarili ko na yan talaga yung right thing to do. So, somehow siguro makakaipon na ako para sa pagtanda ko, pag-retirement ko. Takot din kasi ako natatanda ako na hindi ko masuportahan yung pagtanda ko na alam ko naman natatanda ako and yet hindi ko siya napaghandaan. Ayokong matulad sa mami ko na gano'n yung naranasan na parang kailangan ako yung sumuporta sa pagtanda niya kasi hindi niya napaghandaan. At nakikita ko rin naman sa mga anak ko na hindi nila ako hindi na ako to. I have to be ready. Kaya thank you talaga. At sana nga, maging aral din to sa mga OFW na alam nating tatanda tayo. So, paghandaan na natin. Hindi na natin kailangan umasa sa kahit ano. Huwag ka na magpayo. Kayo mo muna. Yan, i-update kita. Kami sa update. I want to have a conversation with you soon. Thank you so much talaga. Mag-ingat ka palagi dyan ha. Salamat, I have a, salamat sa'yo din. I have a Ingat kayo. reminder for you. Yes. Okay, ganito. Your heart will be challenged in the coming months as you say no to your kids. Kasi anak mo yung mga yan. But you have to remember that every time you say no to them, you're not only suppressing them with resources that may come from you. You're practically teaching them to be prepared sa sarili nilang kinabukasan. You're not going to live forever, Aina. In the same manner, you're not going to be able to provide for them. At some point, you will have to stop. Mas mainam na tumigil ka within your own terms kaysa tumigil ka nang napilitan ka na lang at hindi ka prepared that it will have to happen. This will have to happen in your own terms. Hindi dahil napilitan ka na lang. You'll never know, one day, mawalan ka na kakayahan maglakad. Mawalan ka, di ba? You may... Yeah. Paano ka? You're 45. You're not getting any younger. Yeah, kapag noted. Okay. Noted po lahat. Salamat ng marami. Thank you very much for having this conversation with me. Mag-ingat ka dyan, ha? Thank you so much. Salamat. Bye-bye po. Have a good night. Bye-bye.